Super John King Bote sa DYWS Super Radio. Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way huno nga mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita gikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita ug paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon ug kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup. Kapuso sa mga lugar nga mabot natong Sibya og sa isa na sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa lang edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Biyernes, Oktubre 24, 2025. Mga kapuso, kita may mag-uban has pagtuki ang mga dagkong isyo sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio, Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio, Super Radio, Super Radio, Super Radio. patay na nga nakitaan sulod sa simbahan sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Liloan, ang usa ka babae magkapasado ni alas 9 ganinang buntag mga kapuso. Base sa inisyal nga impormasyon sa Liloan Municipal Police Station, gibanabana nga ana sa 30 anyos ang pangidaron sa maong biktima. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nakitaan ang biktima nga nagbuyod dool sa entrance sa simbahan diin. Dunay dugo nga nigawas sa ilong niini ug duna puy samad sa likod sa ulo, ingon man bunog sa liog nga indikasyon nga kini gituok sa wala pa nawagtangan og panimuot. Matud pa nga sa usak or matud pa sa usa ka manindahay og kandila diha sa dapit nga nakadungog, matud pa siya og sagit sa babae. Nasayran nga unang nakit-an ang biktima nga dunay kuyog nga lalaki, kinsa gipagawas una sa staff sa simbahan kay manglimpyo sa sila. Samtang kidalapas Danau City District Hospital ang biktima, apanabugtuan yung kinis kinabuhi. Sa pagkakaroon, padayon ang follow-up operation sa atong kapulisan o review na sab nila ang mga CCTV camera nga giinstilar sulod sa simbahan aron mailhan ang biktima ug ang kuyog niini ug mahibawan kung giunsa or unsa gyud ang nahitabo. Super Tanking Bote sa Tumas. Kapikas bahin mga kapuso, padayon ang gipangita sa kapulisan ang usa ka lalaking akyat bahay human kini nangawat sa usa ka apartment sa Barangay Poblasyon lungsod sa Cordova. Magkapasado ni alas 5 or alas 6 sa buntag kahapong adlaw. Nag-viral sa social media ang CCTV footage sa pagpangawat sa maong lalaki nga gi-upload sa biktima nga nailhan nga si alias Tina, nga eksklusibo sab nga nahinabi sa GMA Super Radio DYWS. Sa CCTV footage mga kapuso, makita nga nikatkat ang kawatan pinagi sa terrace sa maong apartment ug nakit-an kini sa iyang inahan. Sayas kay duha ni among iro, ako mama diri kay sa second floor apartment ni nagpuyo. So kada buntag ipagawas jud ni mama isa na mo ka iro kay para makaduwa-duwa sa amo ang unit radyo tutulod sa unit. So paggawas ni mama nanan siya nakita nga laki nga wala siya kaila diri sa ubos sa amo ang apartment. Ipangutana niya nga kasi tuyo ni mo dong. Ingon tong laki nga kanang
ninawag mo ma'am, magpa-deliver mo og tubig mo to si akong mama nahibong kay kanang sayo magud kaayo sa buntag ba siya kay ila sa laki. Natuon sa akong mama nga basin sa lain nga mga unit ang ma-deliver. Kay ba magud jud ang katong nga laki nga naara ko na yang sakyanan sa gawas nga mukuha sa mga galon sa tubig. So si mama kay wala ra sa jud ba kay kisa may magdahumoy nga naadyo mo kat nga buntag sayo bayad. Dali kining miadto sa kwarto og nanion og armas sa inahan sa biktima og miingon nga nanginahanglan kini og kwarta mga kapuso. Ikuha sa inahan ang jewelry box apan gilabay kini niya sa gawas, hinungdan nga giambak kini sa kawatan. Na di ay siya nga nisaka siya unya didiretso jud siya sa mura magud siya nakaswito na sa sud sa among balay ba na diretso na siya sa first na mga kwarto nga akong mama mapagawa sa CR. Ito iyan na dayong gitiunan akong inahan og usil nga ingon siya nga kinahanglan ko kwarta ang bili mong kwarta. Napato siya gipangyaw nga dili jud kaayo siya audible gani sa CCTV. So, Unsa iyang gigamit ma'am? Unsa iya kutsilyo or armas? Armas jud siya sir. Usil gyud ay? Pusil o Yung nadong mga kapuso, si Aliastin. Dugang pa nga gisinyasan pa kini sa kawatan nga di magsaba. Una ni ini, nakamayon ng daan ang inahan sa suspect human nga nang hagad kini niya kung gusto ba siyang magpa-deliver og tubig. Matud pa sa biktima nga siya ra og ang iyang inahan ug ang anak niya nga ang anaa sa maong apartment. Nagduda sila nga nakaila og nakaswitura ang kining suspect mga kapuso ngadto kanila human ang ilahang iro nakighagwa raman. sa atong time yang nahunahunaan kay naman may mga bata diri sir ba nga si hatag na lang jud niya ang unsay naa niya kay para di walay bati nga mahitabo. Mao to nga gihatag niya yang usa ka box nga alahas nga nakabantay man akong mama nga sirado man jud ang mukhang pultahan kanang main door jud nga kung asa jud may mga agi. So ako naka-realize akong mama nga dili jud na siya ni agi sa tiris. Okay. Ay kanang hagdan na ninyo ma'am. Super Radio. Sa pagkakaroon, padayon ng investigasyon sa mong insidente, humanadunan sila ginudahan na sa maong krimen. Super Tanking Bote sa Double S. Super Radio. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, arita sa itong mga hisgotanan sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Nahunta ning usa ka construction worker naangol human kini gidunggab sa iyang kauban nga foreman. Des may barangay Armenia. Lungsod sa Walaboyok, ang biktima mga kapuso mao si Jomare, 30 anyos, doon na ni Kapuyo, usa ka construction worker lumad nga taga Manjoyod, Negros Oriental. Samtang ang suspect giila nga si alias Christopher, 51 anyos, minyo usasab ka foreman ug lumad nga taga Bayawan City, Negros Oriental. Matud pa kining biktima nagtagay ug iling nung makahubog kauban ang ilahang engineer ug uban pa sa ilahang bunkhouse. Pankalit lang nga naabot ang suspect ug miapil nila nya dayon nagkalalis ang duha mahitungod sa ilahang work policy. Kalit lang nga nikuha og kutsilyo ang suspect ug gidunggab ang biktima sabay dughan niini. Nasayran nga nagkalalis na kaniadto ang duha ug nasettle ra kini sa ilahang engineer apan giingong nagdumot ang maong suspect ngadto sa biktima. Nalinggid nila sa tambalanan ang maong biktima ug kasamtangang nagpaalim para magawrasa riso na ang suspect mga kapuso dias Malabuyok Police Station nagiandam na ang pasok kaso batok ni ini. Super Radio. Okay. Ikasbahin usa ka lalaking wanted sa kasong pagpanglugos nadakpan sa Naga Police. Yes, may Purok Lubi, Barangay Manduang, lungsod sa Minglanilla. Ang suspect mo si alias Mark na ilas kapulisan nga top 5 level or top 5 regional level, nga top 3 provincial level, nga top 2 sa municipal level mga kapuso. Most wanted rin yung tawhan na. Naghana ni mong achievements dong Mark. Oy. Oy, dodong Mark. Oh, man ka na, top 5 ka regional. Top 3 sa provincial. Top
to sa municipal level most wanted. Pili ba tawhan na daghanag achievements? Kining si alias Mark mga kapuso, 21 anyos pa lang ni. Usa ka grade 11 student ka nagpuyo sa Manduang lungsod sa Mingalilla. Dakpan kini pinagi sa Naga City Police Tracker Team. Pinasikad sa warrant of arrest sa kasong pagpanglugos diin wa kini piyansa. Sa investigasyon matud pa nga kini usa ka helper sa niaging tuig ug nakaila og duha ka babae nga sila alias May ug ang biktima nga si alias Marie pinagi sa Facebook Messenger. Nagkasabot ang tulo mga kapuso nga magkita og magtagay og ilimno makahubog sa balay sa biktima. Panmatud pas biktima nga sa dihang nahubog na kini, wa na sila panimuot, gipugos og gilugos siya sa suspect og wa na siya kapalag gumikan sa kahubog. Misibat ang suspect kuman sa insidente, dayon misumbong ang biktima sa kapulisan. Sa pagkakaroon na priso na kini, yes, Naga City Police Detention Facility mga kapuso. Super Radio. Super. Pili ba tawhan na naghanag achievements Top 2, top 3, ang sabi ito iyaha Top 5 regional level. Murag yapon nga nag-skwela dong, no? Top 5, top 2, top 3 mo ni. Anyway mga kapuso, hindi pa tayo matuso na. Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Super Radio. Daot ang report mga kapuso na maligya matud pa og illegal nga armas nadakpan sa kapulisan sa Tagbilaran. Super Decime, pasok! Super Radio. Nadakpan sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Station ang usa ka lalaki nga gihong na manigang illegal nga armas ato sa Lambay Bus Operation sa Dangoy Street, Porok 7, Barangay Buol, Tagbilaran City, Probinsya sa Bohol. Ang nadakpan mo si alias Migs, 51 anyos minyo, ug nagpuyo sa Porok 5 si Taytay, Probinsya sa Loon, sa Maong Probinsya. Hinog by Bus Operation ng kapulisan sa Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office, batok sa sospek human makadawat og impormasyon labot sa iyong pagmaliga sa sospek kay illegal nga armas. Nasamitan ang suspensarog sa kalibre 38 revolver nga dunay duha ka mga buhing bala. Nakuha ang gayud sa casting bag unsa ka unit sa cellphone o 3,500 pesos nga by bus money. Nagtingkagol karon sa prisa ng suspensado pasakan kini og kasong kalapasan sa Republic Act 91 sa 10591. Tinis Desmay Padilla sa Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Walo ka mga simbahan sa norte nga apektado sa linog, gitabangan sa Cebu Provincial Board nga mapaayo. Super Lowed, pasok! Super Radio. Duha ka mga resolusyon ang napasar sa mga membro sa Junta Provincial aron nga matabangan ang simbahang Romano Katoliko nga mapaayo dayon ang mga nagagusbat ng mga simbahan human sa linog. Una nga mao nga pagrekognisar nga dunay urgent ordinaryan nga pagpatukod o baka pag-ayo sa mga simbahan. Ikaduha mao ang pagpangayo usab sa DOT or Department of Tourism budget pinagi sa opisina sa DOT nga Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority aron kini makahatag sa og kwarta sa pagpatukod o pagpaayo ini mga simbahan kinsa sumapa nga ang mga simbahan usa ka mga kining destination or tourist destination sa mga Sugbuanon o sa ubang pa nga mga turista. Ang maong resolusyon pinaagi ni Board Member Paz Rosgoni nga mao say chairman sa Committee on Arts and Culture nga ang mga simbahan nga tabangunon gumikan sa grabing pagkaguba sa linog mao ang Saints Peter and Paul Parish Church sa Bantayan, San Juan de Pomucino and Kapilinha de Fatima Replica sa San Remigio, unya St. Ignatius de Loyola Parish sa Midillian, as the Diocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan, as the Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer and Our Lady of Odyut Parish sa Dakbayan sa Bugo o San Isidro Labrador sa Tabugon. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Decime Padilla ug Super Lloyd Suarez sa inyuhang mga reports. Super Radio Weather News.
Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon na pinakarong weekend, naasa atong linya si Ma'am Ana Dumdum sa Pagasamagtan. Ma'am Ana, maayong hapon. Yes, sir. Mga hapon, mga hapon sa Tansi Paminaw, mga weather update. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ, paday nag-apektar sa Visayas, sa Palawan sa Mindanao, posible paday mo apektar sunod na mga adlaw. Ayan sa laybahin, ang shear line nag-apektar sa ngadto sa mga extreme northern Luzon. Karong adlaw, so far, wawatig na monitor nga LPA or Bagyo haduol sa itong Philippine Area of Responsibility. And sa itong forecast weather condition, tungod ni ITCZ, posible sa makasinati o panagsamang panganuron nga ito sa mag-umon, inadun tsansa ni mga patak-patak mga pag-ulan o mga thunderstorms. Manata mag-atang sa mga rainfall warnings and advisories na issue diri sa panas. So, sa hangin sa kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin, gikan sa bagatang kasadpan nga to sa bagatang sidlakan ang magapasulabi ay ng kadagatan malinawan nga to sa kasarangan. Dili Subo, kadagatan ni Hunas kini alas 5:19 sa kapunon, motawog palik alas 11:19 sa kagabigon. Yan atong temperature forecast para og maadlaw nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw ni salop alas 5:23 sa kapunon, mo silang balik alas 5:34 sa kabuntagon ug ugma. Ug mao tong weather update kan diri sa DSC Pag-asa Mactan, kini si Ana Dumdum. Mayong hapon ug daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon, pinagi ni Ma'am Ana Dumdum sa Pagasamagtaan, mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Sa di pa tamo tusunan, mga kapuso. Ikas tinubdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Okay mga kapuso, alikta diri sa to ang tulumanon sa WS News Roundup. Sa gihapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Super Radio. Okay, di ta maglangan, arita sa to mga hisgutanan. Unahon taning i-mention ni Ombudsman Secretary Boying Rimulya mga kapuso nga posibleng mapauli na or maapil na sa kaso kining si Zaldico mga kaigsuunan, no? Tungod ni sa katong kaso or mga anomalies sa Oriental Mindoro mga kaigsuunan, no? Apil daw si Ako Bicol Representative Zaldico mga kapuso nga 2 months na lang ragmo na takatultul asa na ni siya nagtago, no? Siya ra gyud nakaibaw. Una, ang rason Estados Unidos magpatambal pero murag nag sobraan kadato nagletlayat maglaing nasod. Okay, salig dia sa Estados Unidos kay kung pagpatambal rag na Buzaldi murag Estados Unidos one of the best guna if tambal lang or if healthcare lang, di ba? So naagi laing agenda, no? Kana palandaan ato nang klarohon daan ha. Dili ra gina pagpatambal ang iyang pagsibat. Dili gina mao. Okay, kung pagpatambal lang di ka magpabilin sa di ka mobalihin og laing nasod. US na gina. No? Di ba? Yan hibawan lang na to, naabot og Singapore, naabot og Spain. Sobraan ka dato, nagsigig balin-balhin og laing nasod. Matod pa ni Secretary Rimulya mga kapuso sa Ombudsman nga maapil daw si Bicol Representative Zaldico sa mafailan og kaso dito sa Sandigan Bayan mga kapuso. No? Merong mga congressman, may senador. So ila daw ng failan pero inig ka November pa. Pida na i-timeline ba, no? Kung pwede mapailan Boss Boying, pailin na dito so eh. So may ipaabot ito nga nung November pa. Cross amans November 30. May ingon naman siya sunod buwan. So November. So man, November 30, tumoy goods buwan. Pero marag kanang gihatagan pag oras ba, no?
I don't know if unsay ilahang gikinahanglan pang asikasuhon ang ilahang pag-file og kaso. Basta kung nahibawan, 2 months na ta mga kapuso, sukad nga nabuksan ning anomalyas flood control, wag gyapoy na priso, wag gyapoy na pailan. Hala. Mo ni klaro mga kaigsuonan. No? So, by filing a case ngadto kang Boss Zaldi, pwede na siyang mapauli. Nga mao say pangandoy no sa atong mga kaigsuonang naminaw karong mga orasa. Hala. No? So, pwede nang pugson para mapauli. Ang problema, mauli ba? Hala. No? Wagay mo kakansilar dayon sa ilahang mga passport nga. Susperte ng sukas, mga diskayas, mga pangan, wagay mo ka. Hala. Anyway, napatay gamayng oras mga kapuso, arisata ni Boss Toby Chanko mga igala, Congressman Toby Chanko. Ganani siya bag-ong expose nga gihatag mga kapuso nga matud pa pagbaligya sa mga proyekto. No? And then, starring gihapon ang inyong idol ng bayan, Zaldico. Hala. Matud pa ni Toby Chanko mga kapuso nga naka-experience po siya nga mura siyang nabaligyaan og proyekto. Ingon siya nga naa say gustong mahuman nga proyekto worth 200 million pesos nang inahanglan sa budget. Naa siya giduol nga congressman nga amigo ra pod ni Zaldico, suod daw nga amigo. Yan ingon tong iyahang giduolan, okay. Ako'y bahala, ato nang lakaron. After 2 weeks, niingon tong iyang giduol nga congressman pod nga okay na ang imuhang 200 million pesos nga project. Pero, naay taripa. Hala. 10% sa 200 million pesos ihatag niya ngadto sa nagduso or nagpush sa budget. Hala. So, wala kita mahibo nga nung naay 200 or naay 13 billion pesos nga insertion. No, kining si Zaldico mga igala, ikam na entig hatag og budget diha niya, imurang pangayuan. 10% daw ang pangayoon sa 200 million. Ningon si Zaldico nga murag lisura sa ingon na no, nga ang kining 200 million para gyud na mahuman ang proyekto. Kung kuhaan yung 10%, di na mahuman. Nibaliba daw si Boss Toby sa gipangayo nga taripa. Ayaw na lang kay murag ako'y maapiki. Tinuod ay kay maapiki so gana. So maingon nimo sa imuhang kuan. Ningon sila ang cost sa proyekto 200 million. Ya paghatag dito kuan na lang pila may 10% sa 200 million, no? 2 million. So kuan na lang pila na lay kuan, no? Ay 20. Hala. Taka alam kog math oy. Hala. 20 million. Oh, so nalay 180 million. So, kadakuan ng 20 million in terms sa pagpatukod og istruktura. Pila na gud nakakabilya, pila na naka bus, semento, mga materialis imo mapalit ng 20 million. Murag kung balay pa na, murag manso na. So, amo sugot si Toby Chanko mga igala og di daw sa murag di siya ka istorya sa ilahang engineer dito nga boss, kuha nga og 20 million. Paskin siguro kinsa no, apikigid, no? So sakto ra pud siguro ang gibuhat nga wala na lang niya gipangayo siguro, no? Ang maong proyekto ha kay napil siya kung galing ila tong gidayon. So muna another expose mga igala pagbaligya sa mga proyekto ni Boss Zaldico. Braan mo ka negosyante. Abi ba na kung naan na mo yung mga kuan diha? Ha? Atag ko na. Sus. Hindi gyapon sila ka papauli. Gyapon ka papriso. Maulagi na. Way ebidensya. Uwang pa sa proseso. Dagang kay alibay ba? Atong narabang nadungog mga kapus. Agikan sa ato ang mga sources mga igala nga nakabantay mo ang Kongreso nahilom sa istorya sa flood control projects. Pagwa sila tingog-tingog ba? Diba sa una nag-imbestigar sila. Pagsud sa ICI,
Oh, dili na lang may mag-imbestigar kay na may ICI. Pero wag gyud maskin usa nga istorya. Parang si Tubitsang kura siguro isigyaw-yaw diha may labot sa flood control ang uban nagpakahilom. Isulti sa ato mga kapuso na naniid ko no Naniid ang mga congressman daw karon. Ewa na sila kay ba if asa pa dong ang hangin. Labi na itong mga nalambigit, mga close, mga suod sa mga involved yun. Wala, di na maningog. Nagpaniid na lang kuno sila, no? Nagpaminaos panahon kung unsay mugawas nga resulta sa investigasyon. Bantayan niyo mo, nihilom gibitagid sila. Huwag itingog ang kongreso ron may labot anang flood control issue. Wala gyud. Way tingog-tingog. Mo din gingon sa ato nga mga congressman dito nagkinto, nagpaniid, nagpakahilom. Ano yung mga kapuso sa di pa tamatusunahan? Palutson sa tanay habang kapahinom. Sugulan ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Okay mga kapuso, so overtime ta. Sa gamay, marag din ako ni mabasa inyong mga mensahe. Ma'am Annalyn Saldivar, pagpaminaw diha si Boss Belcard Abasolo. Yan si Boss Benson Reyes. Laragay na kaibaw anang ilang investigasyon. Laragay sir. Abot ragid taon si resulta silang salida. Kinsa pa man si Boss Eugenio Tagsip may pagpaminaw diha boss si Monter Jojo Leguis Macrohon Southern Leyte. Mga kapuso, nagitigong oras diri sa ato ang tulumanon sa WS News Round. Nagyapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindolbot, yatang 24 oras mo, sunod na. Mayang gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso, dapat totoo.